Welcome to this channel. Ang presentasyon natin ngayon ay ang part 2 ng natatagong buhay ni Saint Joseph na hindi naisulat saan o kailanman. Kahit sa banal na kasulatan, ni isang salita ay walang naitala na sinabi ng foster father ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagsasalarawan natin ay mula sa visions ng isang madre na nabuhay noong 18th century. Walang nakakaalam ng mga revelations na ito na naisulat niya tungkol sa buhay ni Saint Joseph at natuklasan lamang ng mamatay na siya, makalipas pa ang mahigit 100 taon. Nang suriin ang manuskrito, wala namang nakita na paglabag sa pananampalataya at moralidad na itinuturo ng simbahan. Kaya sinang-ayunan ito ni Pope Benedict XV at nagbigay siya ng pahintulot na mailathala ang manuskrito at kalaunan ay ginawang libro. Hating gabi na nang dumating sila sa Nazareth at dumiretso sila sa bahay ni Maria. Ang bahay na ito ay pag-aari ng pamilya ni Maria at walang nakatira. Bigla itong naalala ni Maria na dito nila pwedeng simulan ni Jose ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Ang bahay ay nangangailangang ayusin dahil matagal na hindi ito natirhan. Pagpasok nila ay agad silang nagpasalamat at nagbigay papuri sa Diyos para sa ligtas na paglalakbay. Siyempre pag gutom na gutom sila. Pinagsaluhan nila ang tinapay na kanilang binaon at tubig na pamatid-uhaw. Masaya si Maria sa buhay ng kahirapan, subalit nag-aalala siya para kay Jose na baka maalangan ito. Sinabi niya sa esposo na anuman ang ibigay ng Diyos sa kanila, ay maluwalhati at taos puso nilang tatanggapin. Muli nilang pinuri ang Diyos. Inayos na nila ang bahay. Tinanong ni Jose kung aling kwarto ang pipiliin ni Maria. Binigay ni Maria ang pribilehiyo sa kanyang esposo na ito na ang mamili sapagkat siya ang ulo ng tahanan. Si Jose ang susundin sa tahanang iyon. Si Jose na ang namili ng kwarto para kay Maria. Pumili na rin siya ng para sa kanya. Ang isang kwarto pa ay para sa kanyang workshop na matatagpuan sa ibabang bahagi ng bahay. Mayroon ding lugar para sa kanilang paglulutuan. Dahil pagod nga sila sa mahabang biyahe, nagpasya na silang matulog sa kani-kanilang kwarto. Pareho silang natulog sa sahig dahil wala silang dalang mga pangangailangan, kundi ang mga gamit lang ni Jose sa kanyang pagtatrabaho. Nagdasal pa muna sa magdamagan si Maria, subalit si Jose ay natulog na sa sobrang kapaguran. Nagpakita sa kanya ang anghel sa panaginip at sinabing ang kagustuhan ng Diyos ay mamuhay sila sa gitna ng kahirapan. Hindi naman sila pababayaan nito. Kailangang magtrabaho ni Jose upang masuportahan ang kanyang pamilya. Dapat siyang magpasalamat sa Diyos dahil binigyan siya nito ng isang banal at karapat-dapat na esposa. Madaling araw nang magising si Jose at nagdasal muna siya ng kanyang regular na panalangin sa umaga. Nanabik siyang makita agad si Maria, subalit hindi pa ito lumalabas ng kanyang kwarto. Ayaw naman niyang gambalain dahil masyado silang napagod sa paglalakbay. Inayos muna niya ang lugar na gagawin niyang shop at inilagay doon ang mga gamit na dala niya at gagamitin sa pagkakarpintero. Pagkatapos ng kanyang mga ginawa, binalikan niya ulit ang kwarto ni Maria at nakasara pa rin ito. Nag-alala na siya. Bahagyang may maliit na puwang ang pinto at makikitang nagliliwanag ang loob ng kwarto. Bigla siyang nakaamoy ng kakaibang klase na tila pabango at nakaramdam siya ng interior consolation. Naunawaan niya na si Maria ay nakikipag-usap sa Diyos at dali-dali siyang umalis sa lugar na iyon. Pinabayaan niyang kusa na lang itong lumabas. Ayaw niyang maistorbo ang pagdarasal nito. Paglabas ni Maria, pinag-usapan na nila ang mga pangunahing pangangailangan nila sa pagsisimula ng kanilang buhay. Mayroon namang sapat na naitatagong pera si Jose at ito ang gagamitin nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kanilang mga kapitbahay ay malugod silang tinanggap at binati sila sa kanilang estado. Nang malaman na wala pa silang mga gamit, marami ang nagbigay ng tulong.
Tinanggap nila ng may pagpapakumbaba at pasasalamat ang lahat ng naibigay sa kanila. Sa ibang pagkakataon, sinuklian naman ni Maria ng kabutihan at pagtulong ang mga taong naging mabuti sa kanila. Kalaunan, nakakita na rin ng trabaho si Josie. Si Maria ay nagkaroon din ng mga homemade products na kanyang ipinagbibili upang makatulong kay Josie. Madali siyang nagkakaroon ng mga customers dahil ang Diyos ang nagpapadala sa kanya ng mga taong bibili ng kanyang mga produkto. Nang naging maayos na ang kanilang mga pangangailangan, kapwa sila nag-set ng panahon para sa kanilang prayer life, trabaho, at mga banal na pag-uusap. Sa umaga bago umalis si Josie para magtrabaho, magdadasal muna sila ng mga salmo. Ang kanilang pang-araw-araw na pagkain ay simple lamang. Sa pananghalian, mayroon lang silang soup at prutas, at paminsan-minsan may kasamang maliit na isda. May panahon na nagdadagdag si Maria ng ekstrang pagkain para kay Josie, dahil alam niyang mahirap ang trabaho nito. Sinabi ni Maria kay Josie na huwag nitong hilingin na kumain siya ng karne. Hindi naman daw mahirap ang kanyang trabaho at sapat na sa kanya ang regular na pagkain. Pagkatapos ng trabaho ni Josie, lagi siyang nagmamadaling makauwi upang makita agad si Maria. Magdadasal muna sila ng divine praises bago kakain ng hapunan. Habang kumakain, nagkakaroon na sila ng holy conversations. Ang kanilang mga pag-uusap ay tungkol lamang sa kadakilaan ng Diyos. Matapos kumain, magdadasal na sila ng pasasalamat. Patuloy pa rin ang kanilang pag-uusap at pag-aalala sa maraming nakaraan ng kanilang buhay. Sinabi ni Josie na bihira nang magpakita sa kanya ang kanyang anghel. Dahil alam nito noon na ninanais niyang magkaroon ng makakasama na kung saan makakapalitan niya ng usapan o diskurso sa mga banal na bagay. At mga pasasalamat sa mga grasyang natatanggap nila sa Diyos. Nangyari nga iyon. Dapat ipagpatuloy nila ang tapat na pagmamahal at paglilingkod sa Diyos na lumikha. Napag-uusapan din nila ang pagdating ng Mesaya ayon sa pangako. Ayon kay Maria, hilingin nila sa Diyos na dumating na ito upang maging karapat-dapat na silang makarating sa langit at makasama ang Diyos magpakailanman. Sinabi ni Josie na bata pa siya ay dinarasal na niya ang pagdating ng Mesayas. Sinabi daw sa kanya ng anghel na patuloy na ipagdasal ito at tinatanggap naman ng Diyos ang kanyang pagsusumamo. Pinapakinggan lang ni Maria ang lahat ng sinasabi ni Josie, pero alam na niya ang lahat tungkol sa pagdating ng Mesayas. Samantala sa workshop ni Josie, marami siyang kapighatiang nararanasan. Nandyan na siya ay alipustein dahil siya ay mahirap lamang. Nandyang paratangan siya ng kung ano-ano, sabihan ng masasakit na salita dahil winaldas daw niya ang mga ari-arian ng kanyang mga magulang. Nandyang paratangan din siyang may sakit sa pag-iisip. Sa lahat ng mga ito, walang narinig na anumang pagtatanggol sa kanyang sarili. Tinanggap niya ang lahat ng kalmado at may pasensya. Sinabi niya kay Maria ang lahat ng ito, kung bakit siya mahirap. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos, sinunod niya ang lahat ng sinabi ng anghel sa kanya. Sinuportahan siya ni Maria at binigyan ng konsolasyon at sinabing dapat siyang matuwa dahil kalugod-lugod sa paningin ng Diyos ang ginawa niyang pagsunod dito. May mga panahong wala talaga silang pera at pagkain. Dito labis na nalulungkot si Josie dahil nakukulangan siya ng suporta kay Maria. Isang panahon, talagang walang-wala sila. Pinaupo ni Maria si Josie sa may lamesa at siya rin ay umupo. Nagdasal si Maria sa Diyos na may halong pagmamakaawa na bigyan ng kaginhawaan ang kanyang esposo, na labis na nagdurusa sa kanilang kahirapan. At mabigyan din sila ng agarang tulong sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Patuloy na nagsasalita si Maria tungkol sa kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos. Nabighani at bumuhos ang kasiyahan sa pagkatao ni Josie. Si Maria naman ay nasa spirit of ecstasy rin. Nanatili sila sa ganoong estado.
Pinahintulutan ng Diyos ang pangyayaring ito na nakapaloob ang kanyang pagmamahal sa dalawa. Pagkatapos ng ecstasy ay waring nakakain na sila ng iba't ibang uri ng pagkain. Dito sinabi ni Maria kay Jose na ganoon ang gagawin niya. Ang magalak at magtiwala sa tuwing nangangailangan sila. Ang Diyos ang magpupuno ng kanilang kakulangan. May mga panahon na sa kanilang kawalan, makikita na lang nila na madaming pagkain sa lamesa. Anghel ang nagdadala ng mga iyon. Kahit na mahirap ang buhay nila kapag meron, lagi pa rin silang nagbibigay ng limos sa mahihirap. Sa perang na ibabayad kay Maria sa kanyang mga nagagawa o napagtatrabahuhan, binigay niya ang pahintulot kay Jose na ito na ang kumuha ng mga bayad at gamitin sa kanilang pangangailangan. Sa ganitong gawain, lalo silang naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang kanilang laging nasa isipan ay gawin ang lahat ng bagay ayon sa banal na kalooban ng Diyos. Sa kabilang banda naman, mayroong nagmamatsyag sa mag-asawa na nanggagalaiti sa galit. Ito ay ang dyablo. Hindi niya matanggap na may dalawang makapangyarihang nilalang na nagtataglay ng ilaw ng kabanalan sa mundo. Ang kanyang kapangyarihan ay nababawasan sa kabutihan ng puso ng mag-asawa, sa kanilang nag-umapaw na pagmamahal sa Diyos. Napapaurong o nakakaramdam siya ng pagkatalo, dahil sa kanilang kalinisan ng puso, pagiging mapagkumbaba at matiisin. Nakakita siya ng paraan, ginamit niya ang mga kapitbahay ng dalawa. Naiinggit ang ilang kapitbahay sa mapayapang pamumuhay ng mag-asawa, na puno ng pagmamahal sa bawat isa. Ang ginawa nila ay lagi nilang pinupuntahan si Jose para siraan si Maria. Sinasabi nilang tamad ito. Si Jose ay walang tigil sa katatrabaho, samantalang si Maria naman daw ay kulang ang ginagawang pag-aasikaso sa kanya. Wala naman itong masyadong ginagawa, ang sabi nila. Kinontra lahat ni Jose ang mga paninirang ito kay Maria. Ipinagtanggol niya ang asawa at sinabi ang lahat ay kabaliktaran ng mga paratang. Mayroon ding pumunta kay Maria at si Jose naman ang siniraan. Sa mga naging sagot ni Maria at pakikipag-usap sa kanila, sila ay napapahiya at umuwing may pagsisisi. Namangha sila sa mabuting pag-ugali ni Maria, ang kanyang katalinuhan at kabanalan. Lalong nagwala sa galit ang dyablo. Natalo siya ng dalawa. Subalit mas lalo ang galit niya kay Maria, sapagkat hindi niya maintindihan na nararamdaman niya na mas malakas ang kapangyarihan ni Maria laban sa kanya. Isa lang naman itong tao ang sabi niya. Walang alam ang dyablo sa supernatural na kapangyarihan mayroon si Maria, na ang espiritu at kaluluwa nito ay sagana sa mga espesyal na grasya mula sa Diyos. Sa puso ni Maria, nandoon na ang matinding pananabik na dumating na ang Mesayas sa lalong madaling panahon. Marubdob ang kanyang kahilingan sa Diyos na dumating na sana ang tagapagligtas. Ganoon din ang laging dinarasal ni Jose sa Diyos, na panahon na upang maisakatuparan na ang pangako. Ayon sa kanya, ang mga tao ng Diyos at buong mundo ay kailangan na ng manunubos. Kaunti lang ang nagmamahal sa Diyos, alipin na ang tao ng mga kasalanan. Panahon na para dumating na ang Mesayas na siyang magpapakilala sa mundo ng Diyos at ang kapangyarihan nito. O, Diyos ko, ang iyong bugtong na anak, ang siya lamang magpapakita ng daan papunta sa kalangitan, ang dagdag pa ni Jose. Sinabi niya kay Maria, huwag silang tumigil ng panalangin sa bagay na ito. Sinabi naman ni Maria, sabay tayong magsusumamo sa Diyos. Hindi niya tayo bibiguin. Ikinuwento ni Jose kay Maria ang lahat ng revelation ng anghel sa kanya tungkol sa Mesayas. Nagkaroon sila ng kasunduan, kapag dumating na ang araw na makita nila ang Mesayas, sabay silang sasamba dito at ihahandog nila ang kanilang serbisyo. Magmamakaawa sila na gawin sila nitong alipin kahit nasa maliit na kapasidad. Dahil sa walang tigil na petisyon ng mahal na Berhing Maria, pataas na ng pataas ang nag-aalab na apoy sa trono ng banal na Trinidad o ng Holy Trinity.
Walang kaalam-alam ang dalawa sa malaking grasyang ibibigay sa kanila ng Diyos. Dumating na ang hinihintay. Nagkatawang tao na ang Diyos at dinala sa sinapupunan ng Birheng Maria. Ang naratibo ng mga pangyayari ay hindi na isisiwalat sa naging vision ni Sister Cecilia. Naisulat na ang detalye sa banal na kasulatan. At namumukod tanging kasama ang lahat ng ito sa revelation ng buhay ng mahal na Inang Birhen. Mas higit na pag-uusapan dito sa ating episode, ang lahat ng karanasan ni San Jose na hindi na isulat sa anumang libro o kasaysayan. Gabi na at natutulog na si Jose nang nagpakita sa kanya ang anghel at sinabing tumayo siya at taimtim na manalangin. Sapagkat nagdesisyon na ang Diyos ng bagay na makakabuti sa sanglibutan. Hindi ipinaliwanag ng anghel kung ano ang ibig nitong sabihin. Bigla siyang gumising, lumuhod at nagpatira pa habang nagdarasal. Wala siyang naging petition kung hindi maipadala na sana ang Mesayas. Si Maria ay nagdarasal din ng mga sumandaling iyon sa kanyang kwarto. Sa eksaktong panahon ng incarnation, si Jose ay nasa ecstasy. Nababalutan siya ng kakaibang konsolasyon ng espiritu. Hindi niya alam ang nangyayari kay Maria sa kabilang kwarto. Pareho silang nasa ibang dimensyon ng kaluwalhatian. Nang mahimasmasan si Jose, si Maria ay nasa loob pa rin ng kanyang kwarto. Matiyaga siyang hinintay ni Jose. Nang lumabas na si Maria, umakto lang siyang natural. Wala siyang sinabi sa kanyang esposo. Ipinaubaya ni Maria sa kapangyarihan ng Diyos na maipaalam ang mga kaganapan kay Jose. Patuloy ang regular na pagtatrabaho ni Jose at si Maria ay gayon din sa kanilang pamamahay. Hindi tumigil si Maria sa lahat ng kanyang mga gawain kahit alam na niya na siya ang ina ng Mesyas. Patuloy pa rin ang pagsisilbi niya kay Jose bilang kanyang may bahay. Kapag nasa trabaho si Jose, mas lalo siyang nananabik na makita agad si Maria. Mas nadadagdagan ang banal na pagmamahal na iniukol niya dito. Ayaw niyang matagal na malayo sa kanyang paningin ang esposa. Ang katotohanan ay bukod sa kabanalan ni Maria, ang Diyos na nasa sinapupunan ng kanyang esposa, ang tila magneto na humihikayat sa kanyang banal na espiritu. Gusto rin ng Diyos na nagkatawang tao na laging nandoon ang presensya ni Jose. Sinabi ni Jose kay Maria ang lahat ng nararamdaman niya sa kalooban ng kanyang pagkatao. Humihingi siya ng paumanhin kung lagi niya itong naaabala sa pananahimik nito. Sinabi niyang parang may puwersang humihila sa kanya na makita niya ito lagi. Sinabi ni Maria na wala siya dapat alalahanin. Malimit silang manalangin at kumanta ng sabay ng walang hanggang papuri sa Diyos. Dumating na ang araw na ginusto ni Maria na bisitahin ang kanyang pinsang si Elizabeth. Alam niyang nagdadalang tao rin ito sa kabila ng katandaan. Ipinahayag ito ng anghel sa panahon ng pagkakatawang tao ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Naunawaan niya na ito ang kagustuhan ng Mesayas upang maging ganap ang kabanalan ni Juan Bautista na siyang maghahanda ng daan ng kanyang anak. Ipinaalam din ng anghel kay Jose ang pagdadalang tao ni Elizabeth. Kailangan niyang dalhin si Maria sa bahay nito upang makatulong sa loob ng 3 buwan bago maipanganak si Juan. Ang mensaheng ito ay napakasakit kay Jose sapagkat pansamantalang mawawalay sa kanya ang esposa. Subalit kailangan niyang sundin ang banal na kautusan. Ipinaalam niya agad kay Maria ang sinabi ng anghel at sinabi nitong ihahatid na siya agad sa kanyang pinsan dahil nararamdaman niya ito talaga ang kagustuhan ng Diyos. Alam ni Maria na nalulungkot si Jose sa kanilang paghihiwalay at binigyan niya ito ng konsolasyon na huwag itong matakot at mag-alala. Lagi kitang iisipin, ang sabi nito. Ihahabilin kita sa Diyos. Matapos ang 3 buwan magkakasama tayong muli at sabay natin ulit sasambahin at paglilingkuran ang Diyos. Inihatid na ni Jose si Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. At pagkatapos ay muli siyang bumalik sa Nazareth. Dito natin pansamantalang tatapusin ang part 2.
Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.